Alright, magandang araw na ho sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So eto ho, may babasagin lang ho tayo. Kasi ito namang mga DDS ay nagkandara pa naman. Diyos ko po. Ano ba? Ano ba mga DDS? Bawas-bawas na naman ang pagiging tanga-tangahan. Sorry po sa words. Di ba? Para naman kayong nagkukumahog. O ito kasi mga ka-action, alam naman po natin kahapon na kung saan in-inspection nga ni Mr. President Bongbong Marcos ang Bukana Bridge doon sa Davao City. So marami naman ang nagsasabi na inangkin naman daw ni Mr. President Bongbong Marcos. Ay anta, grabe talaga itong mga DDS. Kanino ba talaga makikredit yan? Kay dating Pangulong Duterte o kay Mr. President Bongbong Marcos? Yan ang ating pag-usapan. Pero bago yan, panoorin at pakinggan muna natin ito, si Ate Girl na isang certified na DDS na nagkukumahog. Anawa lagi-lagi. Giang ko na gid ni PBBM nga iyaha gid kuno na nga kuan proyekto ang katong sa Davao nga i-open karon ugma ba to December 4? Karon di ay December 4 giang ko na gid niya. Yan bago pa ganito ingon nga unta dili ang kuno no kay maga sa kay gagnaw pero giang ko na gibutangan na. Build better more BBM. Huy magagnaw. Yatay. Sa China man ang assistance o sa local government sa Davao. Kana nga proyekto nga 3.1 billion. 3.1 billion. Tapos karon gibutangan ni mog ingon ana. BBM, build better, more. Bagagnaw. Sus. Grabe kay bagagnaw no. Lami kay ang kuno ng proyekto nga dili imo tapos nindot pagid kay nga pagkahimo tapos nasa Davao. May lang talaga dito unta kung sa Ilocos bitaw nakabutang. Sa Davao pag yun, ang pinaka-hit ninyo nga lugar, nga ambot lang ug unsay naa sa yung utok nga nung di magyud mo ganahan sa batang so karon nagpaiksina kay mo kamo magribong cutting anang gwapo kay nga nahimo nga bag-o karon nga tulay diha sa Davao. Nga wala ra ba gyud dili pa gina budget sa national government, budget ra ba gyud na sa China o sa local government sa Davao. Kabagag nawong gibutangan, ha? BBM. Build better more. Palihog ko na to, be. No. Tapos i-highlight din ni Karon nga nice kaayo nga tulay nga nahimo ang administrasyon. Inana na lang gid mo ka kuan, inana mo ka desperado. Mangangkon mo og proyekto nga dili inyo ha. Tapos dako kay mo og budget para maghimog proyekto pero nag-ghost ra gihapon. Tapos mag-imbestiga mo sa Davao. Damay-damayon ninyo ang Davao nga lugar nga mag-ipa-imbestiga mo. Whereas sa inyong mga lugar, wala man gani proyekto nga taro nga makita. Wa dagko kayo mo og budget dito mga pagagnawong. Yun na ho mga ka-action, mga kakamping. Alam nyo mga DDS, bawas-bawasan nyo nga yung pagiging puro na lang talaga kayo pinagtatawanan sa social media. Diyos ko po, basta lang kayo basta lang kayo makangaab na makangaab Ano yan? Basta lang kayo makakontent? Wala namang kasurusens? Bago ho kayo magdakdak na magdakdak, alamin nyo muna kung anong nakasaad sa batas. Diba? Kahapon nabanggit ni Mr. President Bongbong Marcos ang China. Diba? Kasi ang nagpundo dyan ang China. Alin ang sinasabi niyong inangkin? Sinabi ba ni Mr. President Bongbong Marcos na akin ito? Kailan ba na-aprobahan yan? Noong July 2022. Kailan ba nagsimula yan? Noong November 2023. Saan nagsimula? Sa administrasyon ni Mr. President Bongbong Marcos. Saan patapos? Sa administrasyon pa rin ni Mr. President Bongbong Marcos. Kanino makikredit? Kay Mr. President Bongbong Marcos na. Sa Build Better More, hindi na sa Build. Kasi ganito ho kasi yan mga DDS. Nakasaad kasi sa batas. Uulitin ko, nakasaad kasi sa batas na kapag ongoing ang proyekto at paalis na ang isang pangulo at hindi niya ito masimulan sa kanyang termino at paalis na siya pero ongoing pa rin ang proyekto, sasaluhin po ito ng susunod na administrasyon. Diba? Kapag may pundo ho ito, talagang ipagpatuloy ho talaga ng susunod na administrasyon. Diba? Halimbawa naman, nakalista lang ang nasabing proyekto at wala pang pundo
at nagkaroon ng pondo sa panahon ng administrasyon ni Mr. President Bongbong Marcos, pwede niya pang mag-opsyon kung ipagpatuloy niya pa ba o ibibigay niya sa ibang proyekto. Malinaw po yan ha. Nakasaad sa batas, uulitin natin. Nakasaad sa batas mga DDS na kapag ongoing ang proyekto at paalis na ang isang pangulo at hindi niya nasimulan at hindi niya naitapos ito, at kung may budget po ito, talagang sasaluhin po ito ng susunod na administrasyon at ipagpatuloy ho ito. Yan ang nakasaad sa batas. Ganun din ang nangyari kay dating Pangulong Duterte. No? Yung mga sinimula na proyekto ni dating Noynoy Aquino na hindi natapos at kung may mga ongoing pa, ay sinalo din ni dating Pangulong Duterte. So, ganun din po yan dito nangyayari. At sa susunod-sunod na mga administrasyon. Di ba? Kanino ba talaga makikredit? Dito. Kaysa bitter more na ni Mr. President Bongbong Marcos. Ano nga ba man ikikredito pa din sa build ni dating Pangulong Duterte? Di ba? Nagsimula ang proyekto noong November 23. Inaproban nung July 2022. Di ba? Ganun ho yan. Para maunawaan nyo na mga DDS. Dapat kasi, wag naman kayo puro inggit na lang. Di ba? Pero kung mga guba gani ang tulay, di naging drama mo angkon. Di ba? Muingon, drama mo, ay, di na mo, ay. Di na ginawa ni tatay, ay. Di ba? Mag-research muna kayo. Di ba? Alamin nyo muna kung anong nakasaad sa batas para hindi naman kayo maging sunga na lang forever. Di ba yan? Bawas-bawasan nyo naman ang pagiging sunga-sunga nyo. Nakakatawa na kayo dyan sa social media. Basta lang kayo kay makanga-nga. Di ba? Yun lang ho mga karson, mga kakamping, no? Ginshare ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.